Guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang function ng magnetic contactor. Bago natin simulan guys, ay marami sa inyong hindi familiar kung ano ang motor control. Ang motor control guys ay kadalasan ito ginagamit sa mga factory o industrial dahil gumagamit na sila ng mga electric motor. Itong control na to guys ay pwede rin natin magagamit sa bahay natin. Pwede itong gamitin sa water pump at pwede rin ito gamitin sa lightings. Ngayon, explain ko muna sa inyo kung ano ang gagamitin natin na devices para makabuo tayo ng start-stop motor control. Na gumagamit tayo ng normally closed na push button, ito yung off, at normally open naman, ito yung on. Meron din tayong magnetic contactor. So ito yung main topic natin guys, kung ano ang function nito at anong uses ng mga auxiliary nito. Meron din tayong overload relay na magprotekta sa mga electric motor or lightings. Kung may abnormality current na papasok sa electric motor ay i-trip off niya agad para hindi ito masunog or maiwasan na umiinit yung mga windings. So ngayon guys, unahin natin pag-explain itong magnetic contactor. Una, meron tayong schematic diagram dito. Meron tayong holding coil, merong A1 saka ito yung supply niya to 20 volts. Meron din tayong auxiliary contact. So ang auxiliary contact niya guys ay meron tayong NO, ito ay normally open, at NC naman normally closed. Sa line connection naman, meron itong nakasupply na 3-piece. Pwede ito sa single piece, pwede rin sa 3-piece. So line 1 ay naka-open siya dito sa T1. Line 2 naman, naka-open din ito sa T2, at line 3 naka-open dito sa T3. Ngayon guys, ang magnetic contactor ay meron itong supply na to 20 volts. Kailangan natin supplyan ito para yung mga open contacts niya ay maging close yan. Same lang to sa switch guys. Bali itong switch, pag i-on mo yan ay didikit yan dito. So itong magnetic contactor guys, iba to kasi may magnetic coil sa ilalim. Kailangan itong indicator niya pin, kailangan nasa baba yan para mag-close yung contact niya. So dito guys, meron tayong holding coil A1 saka ito, makikita nyo dito, ito yung A1 saka ito yung supplyan natin na to 20 volts para mag-hold yung coil, para yung mga auxiliary contact guys na open ay maging close yan. So kailangan natin supplyan ito ng to 20 volts. So ngayon guys, pakita ko muna sa inyo paano ito mag-function ang magnetic contactor na to. So on natin. So ayan, bumababa na siya guys at naka-hold na yung coil. So ibig sabihin yan, yung mga open contact na yan guys ay maging close na yan. Next guys, na-supplyan na natin ng to 20 volts itong A1 saka ito yung supply niya. Dito naman tayo sa auxiliary contact guys. Itong normally open guys, pag na-supplyan na natin ng to 20 volts itong holding coil ay maging close yan guys. Itong normally off naman guys, sa hindi pa natin sinupplyan ng to 20 volts, kailangan naka-close yan. Pag nasupplyan na natin ng to 20 volts, maging open na yan. Itong normally open, maging close, at itong normally close, maging open yan. Bale, magbaliktad siya ng pisto guys. Ngayon guys, dito naman tayo sa line connection niya. Ito yung supply. Makikita nyo dito yung line 1, line 2, line 3, or 1, 3, 5. Dito natin ikabit yung supply na 3-piece or single piece. Kasi itong magnetic contactor guys ay pwede ito sa 3-piece or single piece. Ngayon, itong line 1 saka T1, kailangan pag nasupplyan na yang to 20 volts ang holding coil ay maging close yan. Ito namang line 2 papuntang T2, kailangan ma-close yan. Line 3 papuntang T3, kailangan ma-close yan guys. Kasi ito yung line side supply ng magnetic contactor guys. Pag na-on na yan, yung magnetic coil natin ay automatic close to. Ibig sabihin makadaloy na yung kuryente dito. Tapos pag nakadaloy na yan guys ay mag-running na yung electric motor. So ito ang gamit ng magnetic contactor guys. Ngayon guys, itong auxiliary contact guys, magagamit ito sa switching ng magnetic contactor. So gamitin natin to para kumagat yung coil niya sa ilalim. So ito yung gamit niyang auxiliary. Naman guys, ito yung switch natin papuntang electric motor. Ngayon guys, tester natin to kung connected ba yung L1 saka T1 kasi itong dito sa baba, ito yung opposite niya. L1, T1, L2, T2, L3, T3. Bali dito guys, ito yung line side ng magnetic contactor at dito naman yung load side. So kuha tayo ng tester guys at iset natin sa times 1 resistance.
So kailangan itong L1 saka T1 ay connected yan guys. Kailangan papalo tong tester natin, gaya yan. So ngayon, test natin tong L1 saka T1 kung naka-close na ba yan kasi na-supply na natin ng 220 volts. Yan, pumapalo guys, ibig sabihin naging close na yan. Next ay ito namang L2 saka T2. Yan, nakapalo siya, ibig sabihin naging close na yan guys. L3 saka T3. Yan, pumapalo siya, ibig sabihin guys naging close na yan. Ngayon dito naman tayo sa auxiliary contact, normally open at normally close. So off muna natin guys. Ngayon ito muna ang normally close, ibig sabihin yan sa hindi pa gumagana yung magnetic coil, hindi pa na-supplyan ng 220 volts, kailangan naka-close to. So test natin, ito yung normally close guys, ito yung opposite niya 22. So test natin guys kung naka-connected ba to. Yan, pumapalo siya guys, ibig sabihin okay yung close natin. Next naman, itong normally open, yan, hindi ito pumapalo guys kasi naka-open siya. Kailangan pa natin i-post itong indicator dito para maging close yan. So ibig sabihin yan guys, kailangan pa natin supplyan ng 220 volts para maging close itong normally open. So ngayon guys, test natin. So, kailangan guys itong normally close ay hindi na to naka-connected kasi gumagana na yung magnetic coil. So itong normally open guys, kailangan connected to. Yan, nakapalo siya guys. Itong auxiliary contact, magagamit natin ito sa switching para gumagana yung magnetic contactor. Ngayon guys, may sample tayo na ilaw dito. Kailangan supplyan natin to ng single phase para iilaw yung bulb natin. Merong wire dito guys para masupply dito sa line supply. So off muna natin. Itong red guys, dito natin i-connect sa line 1. So papunta siya dito sa line side ng magnetic contactor. Ito yung line 1. So connect natin dito guys. Yan. Next, ito namang line 2, dito natin i-connect sa L3. Itong wire, connect natin sa line 2 ng circuit breaker. Next ay dito natin i-connect siya sa line 3. Kailangan guys iilaw tong bulb natin kasi sinupplyan na natin yung line 1 saka line 3. At sa load side naman, itong yung line 1 saka line 3 sa ilaw, dito siya nakakonect sa T1, T3. L3 ay opposite niya yung T3, L1 opposite niyang T1, pati yung L2 opposite niyang T2. On natin yung circuit breaker guys para iilaw yung bulb. So sample lang to guys para alam nyo kung paano gagana yung magnetic contactor. So ayan guys. So ganyan lang yung function ng magnetic contactor guys. Kung nagustuhan mo ang ating video guys, huwag kalimutang mag-follow, like, share bilang suporta sa ating video. Salamat.